Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Tay, ano ho ang ginawa mo sa mga taong yun? Tanong ni Nognog. Wala anak. Nilagay ko lamang sila sa dapat nilang kinalalagyan. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang pagpasok ni Nognog at ni Gonzalo sa kanilang pamamahay. Sila Sulay noong mga oras na yon, nananatiling sa labas ng kanilang tahanan upang hintayin ang kanilang pinuno. Sa pagpasok nila Gonzalo sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa na abala sa pagluluto ng kanilang hapunan. Matapos makapagsabi ni Nognog, nagpaalam na itong si Gonzalo sa kanyang aalis noong mismong gabi. Mahal, alis na ako ha. Wika ni Gonzalo pagbukas nito ng pintuan ng kanilang bahay. Sige Gonzalo, mag-iingat ka ha? Sagot naman ng kanyang asawa. Paglabas ni Gonzalo sa kanilang tahanan, ay ang pagsara naman ng pintuan ng kanilang bahay. Agad din namang nilisan nila Gonzalo ang kanilang pamamahay nang tuluyan na itong makalapit sa kanyang mga kasama. Sa paglalakad nila Gonzalo at ng grupo ni Sulay, doon nila natalakay ang tungkol sa pangalan ng ermetanyong minsang lumipol sa kalahati ng bilang ng kanilang lahi. Pinuno, Pio Carpio ang pangalan ng ermetanyong nakasagupa natin. Nakatira ito sa gilid ng bundok na merong gibang lumang simbahan. Isa itong dalubhasang manggagamot at mananambal sa baryong kinaroroonan nito. Marami ring nakakakilala kay Pio Carpio, gawa ng marami na itong natulungan. Totoo ngang hindi ordinaryo ang nakalaban nating pinuno noong nagdaang araw. Wika ni Sulay. Pio Carpio, ang iba sa mga albularyong kasama nito, alam niyo ba kung nasaan? Tanong ni Gonzalo. Hindi po, pinuno. Animoy noong gabi lamang yon, nagsama-sama ang mga albularyo. Parang hiwa-hiwalay sila ng lokasyon kapag wala silang misyong gagawin. Wala kaming ideya, pinuno, kung saang lupalop nakatira ang iba pa nitong mga kasama. Sagot naman ni Sulay. Habang sila ay nag-uusap, naisingit ni Mirno ang kanilang gagawin noong mismong gabi. Ayon kay Mirno, natutungo sila sa ibang baryo upang maghanap ng mabibiktimang tao na siyang gagawin nilang pagkain. Hindi na noon pumapaslang ang grupo ni Gonzalo ng mga inosenteng tao, gawa ng ayaw na nilang muli pang makasagupa ang grupo ng mga albularyo. Sa pagdating nila Gonzalo sa kanilang baryo, sinalubong sila ng papalis nilang kauri na siyang maghahanap ng kanilang makakain. Dahil sa abala noon ang angka ni Gonzalo, pinili niya ding tumungo sa bahay ni Pio Carpio upang ito ay makausap. Ilang araw na kasing binabagabag ng kanyang damdamin noon si Gonzalo sa pagnanais na makausap yung ermetanyo. Alam ni Gonzalong pakikinggan siya nito dahil sa mga katagang sinabi nito noong minsan itong nadapo sa kanilang baryo. Upang hindi mag-isip ng kung ano-ano ang mga kasamahan noon ni Gonzalo, pinili niyang si Sulay, Maxim, at si Mirno lamang ang makakaalam ng kanilang gagawin noong mismong gabi. Bago pa man sumapit ang lalim ng gabi,
Nagpaalam na itong sila Gonzalo sa kanilang mga kasamahan na meron silang tutunguhing panauhin. Di naman sila nagawang kwestiyonin ng iilan sa mga ito, gawa ng alam nilang kapag ang pinuno nila ang lumakad, paniguradong meron itong mahalagang pakay. Sa pag-alis nila Gonzalo sa kanilang baryo, ay ang pagsili para naman ng kanilang uring mangangalap ng kanilang pagkain. Aswang nalipad noon ang kanilang inutusang maghanap ng pagkain upang maging madali ang pagdala nito pabalik ng karning kanilang nakuha. Hindi nila noon pwedeng utusan ang ibang aswang na lakat sa kadahilanang ang karamihan sa mga ito ay nalagas sa digmaan. Kung meron man silang uutusang aswang na lakat, kokonti lamang ang bilang nito na siyang magpapatagal sa kanilang gagawing misyon kung sakali. Nang makarating sila Gonzalo sa paanan ng bundok ng kanilang baryo, agad din naman silang nagpalit anyo upang madali silang makakapaglakbay. Bilang aswang nalipad ang tatlo sa pinagkakatiwalaan noon ni Gonzalo, pinili niyang gamitin ang kanyang pangalawang kaanyuan. Imbis na sa gubat sila dumaan, pinili nilang maglakbay sa himpapawid. Minuto lamang ang pagitan nang masipat nila ang pamamahay ng ermitanyo di kalayuan sa pangalawang baryo. Bago pa man sila tuluyang makalapit dito, pinili nilang lumapag na sa lupa upang magbigay ng respeto sa kanilang pupuntahan. Sa paglalakad nila sa masukal na kakahuyan, tila ba ibang-iba ang pakiramdam doon nila Gonzalo. Hindi man nila makikita ang mga nilalang na namumuhay roon, pero alam nilang walang bahid ng kasamaan ang nakatirang mga engkanto sa lugar na yon. Napakaaliwalas at napakagaan ang paligid sa kakahuyan kahit gabi. Hindi tulad sa baryo nila Gonzalo na hitik sa mga engkantong binabalot ng kadiliman ang buong kakahuyan. Nang masipat nila Gonzalo ang kubo ng ermitanyo, gulat na gulat ang apat nang makita nilang nagliliwanag ang bubong ng bahay nito. Napakaraming animoy alitap-tap na gumagapang sa bubungan ng ermitanyo na siyang labis nilang ikinamangha. Habang sila ay papalapit sa kubo, pabigat din ng pabigat ang kanilang nararamdaman. Di pa man gaanong nakakalapit noon sila Gonzalo, napapayuko na ang tatlong kasamahan nito. Dahil sa hindi na noon nakayanan ni Mirno ang kakaibang presensya sa paligid, pinili na lang nitong magpaiwan. Ilang minuto pang paglalakad, napaluhod na din si Sulay at si Maxim. Pinuno, hanggang dito na lamang ang aming kakayahang samahan ka. Naway maging maayos ang usapin ninyo ni Pio Carpio. Hangad namin ang iyong kaligtasan at naway gabayan ka ng mga kaluluwa ng mga nagdaang gapunan. Wika ni Maxim. Kahit anong pilit ng dalawa tumayo, hindi pa rin nila nagagawang makaalis sa kanilang pagkakaluhod. Dahil sa mga pangyayaring yon, sumuko na lamang ang dalawa at hinintay ang pagbalik ng kanilang pinuno. Habang papalapit noon si Gonzalo sa kubo, animoy naninigas na ang kanyang balat dahil sa sobrang init ng kanyang pakiramdam. Hindi rin nagagawang paluhurin ito si Gonzalo sa kadahilanang kahit papaano taglay niya pa rin ang kakaibang abilidad ng isang gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat ni Gonzalong bumukas ang pintuan ng kubo. Doon niya nakita ang mapuputing buhok ni Pio Carpio na siyang labis niyang ikinatuwa. Agaran din siyang nakita nito, kaya ang ginawa ni Gonzalo, minadali niya ang pagtungo sa lugar ni Pio Carpio. Nang makalapit na dito si Gonzalo, doon niya nasipat ang isang diwata ng kalikasan na nakaupo sa balikat ng ermitanyo. Habang nakatingin noon si Pio Carpio sa kanya,
ay panay ang pagbuga nito ng usok na nanggagaling sa kanyang tabako. Masaya ako't nagkita tayong muli, Kabunan. Marahil ay naparito ka. Dahil meron kang pakay sa akin, hindi ba? Tanong ng ermitanyo habang nagtatabako. Oo, Pio Carpio. Meron talaga akong pakay sa'yo. Marami akong nais malaman sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Nais kong matuto, Pio Carpio, kung paano maging tagasunod ng amang may likha sa lahat. Alam kong walang kapatawaran ng lahat ng kasalanang nagawa ko, pero nais kong makabawi kahit papano. Labis kong nauunawaan at naiintindihan na wala nang hihigit pa sa kapangyarihang bigay ng Panginoon. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, ngumiti lang naman ito at inakbayan si Gonzalo. Nagpakawala din ito ng mga usal habang sila ay naglalakad upang tanggalin ang kanyang mga bakod sa buong paligid. Doon ay nakahinga ng maluwag si Gonzalo, maging ang mga kasama nito. Pagpasok nila sa tahanan ni Pio Carpio, gulat na gulat si Gonzalo nang makita niyang napakaganda ng loob ng bahay nito. Animoy hindi siya nasa loob ng kubo nang masipat niya ang mga gamit ni Pio Carpio. Halos ang karamihan sa mga gamit nito ay mga Biblia at mga libretang nakahilera sa lagayan. Napakarami din itong mga pangkonsagra at talandrong nakalagay sa kanyang mesa na siyang pangunahing ginagamit sa pagbuhay ng agimat. Huwag mo pansinin ang mga kalat sa paligid. Hindi ko inaasahang meron akong mahalagang panauhin ngayong gabi. Maupo ka, Gonzalo, at nang makapag-usap na tayo. Wika ng ermitanyo. Agad din namang umupo noon si Gonzalo nang marinig nito ang sinabi ni Pio Carpio. Habang siya ay nakaupo, kitang-kita niya ang mga sugat ng ermitanyo sa mga braso at binti nito. Habang di pa sila nakakapag-umpisang mag-usap, hindi maiwasan ni Gonzalong tumingin sa paligid. Sa pag-ikot ng kanyang paningin, doon siya nakakita ng isang maliit na baon ng nyog na hinati sa gitna. Wala ding mga mata ang nyog na yon at meron itong nakalagay na mga papel sa gitna ng mga ito. Ang mga salitang nakita doon ni Gonzalo ay nasa lengguwaheng Latin at ang iba naman ay Sangkristo. Si Pio Carpio noong mga oras na yon ay tumungo sa kanyang silid nang sa hindi malamang dahilan. Hindi naman ito pinansin ni Gonzalo, gawa ng baka meron lang itong gagawin. Pagbalik ni Pio Carpio sa kanyang sala, agad din naman itong umupo sa harapan ni Gonzalo. Ngumiti ito at muling nagsindi ng kanyang tabako. Nagpalit lang pala ito ng kasuotan noong mga oras na yon upang simulan ang formal na pakikipag-usap sa isang haring gabunan na nais magbago. Pasensya ka na at medyo natagalan ako. Nais ko lang maging formal sa pakikipag-usap sa iyo. Dahil isa ka sa mga mahalagang panauhin ko ngayong nagdaang linggo. Sabihin mo, Haring Gabunan, ano ang magandang hangin ang nagtulak sa iyo sa pamamahay ko? Tanong ng ermitanyo. Nais ko pong matuto. Matutong magbalik loob sa amang minsan ko nang itinakwil sa aking kaluluwa. Ngayon ko naunawaan na ang kapangyarihang tinataglay ko ay kahit kailan hindi mahihigitan ang bigay ng Panginoong minsan kong kinalimutan. Nais ko din humingi ng payo sa iyo, Pio Carpio, sa pinakamainam kong gagawin. Sagot naman ni Gonzalo. Mabuti at naunawaan mo ang bagay na yan. Sa paglusob namin sa iyong baryo,
Yan ang nais naming ipakita at ipaunawa sa inyo, na walang nilalang na nasa panig ng kaliwa ang merong kakayahang paslangin ang mga sugo ng Panginoon. Maaring may ilang napapaslang, pero hindi ibig sabihin nun, meron na kayong laban sa amin. Ngayong nauunawaan mo na, hindi nyo magagapi ang mga sugo ng Diyos. Alam mo, Gonzalo, masaya ko para sa'yo. Ang pagbabago, Gonzalo, ay dahan-dahan. Maihahalin tulad mo ito sa bawat hakbang ng isang sanggol. Dahan-dahan pero pulido. Kung nais mong magbago at magbalik loob, una mong linisin ay ang iyong sarili. Huwag kang maghahangad ng sabay-sabay na pagbabago sa iyong angkan kung hindi mo pa nalilinis ang iyong sariling bakuran. Sa ngayon, ang nais kong gawin mo ay sarilihin mo lang ang pagbabagong iyong hinahangad. Balang araw, Gonzalo, ang baryo ninyong mga aswang ay magiging panig ng amang dakila. Sagot naman ni Pio Carpio. Dagdag pa ni Pio Carpio na ang pag-uumpisang magbago ay napakaraming pagsubok at balakid na kailangang malampasan. Dahil sa ramdam ng demonyo ang pagbabagong gagawin ni Gonzalo, marami itong ilalagay na panlilinlang upang magbalik si Gonzalo sa landas na nais ng dyablo. Pipilitin siya nitong muling maging demonyo at maging tagasunod nila. Hindi kasi tumitigil ang dyablo ayon kay Pio Carpio na hindi mapabalik sa kanilang hanay ang mga taliwas nilang kaanib. Kapag nahanap mo na ang daan kung saan ka mag-uumpisa, huwag mong kalimutang bumisita sa akin, Gonzalo, upang magabayan kita. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat upang maisalba kita sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Habang nabubuhay ay hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon at may pagkakataon ka pang magsisi at magbalik loob sa ating Ama. Marahil ay ito ang isa sa mga tadhana ko, Gonzalo, sa buhay kong tinatamasa ngayon. Masaya ako dahil kahit papano merong isang taong nasa panig ng kaliwa ang namulat ko sa pagbabago. Dagdag pa ni Pio Carpio. Matapos nilang matalakay ang pakay ni Gonzalo, pinili ng dalawang mag-usap ng kasywal. Naghanap noon ng tuba si Pio Carpio sa kanyang tahanan upang mas lalo pang mapasarap ang kanilang inuman. Habang palalim na noon ang gabi, napakaraming natututunan noon ni Gonzalo sa ermitanyo. Ayon pa sa ermitanyo, na noong mga panahong nakalaban niya si Gonzalo, halos pisikal pa lamang nakakayahan ang kanyang ipinamalas. Hindi niya pa noon ginagamit ang kanyang espiritual na kakayahan, gawa ng labis itong magbibigay ng perwisyo sa uri nila Gonzalo. Maaaring maging baliw ang mga ito kapag nag-umpisa ng magseryoso si Pio Carpio. Doon na din ipinakita ni Pio Carpio ang iilan sa kanyang mga gamit na labis na nagbigay kilabot kay Gonzalo. Lalong-lalo na nang masipat niya ang 3 itlog ng butiki na nasa kaanyuan ng bato. Isa itong mutya ayon kay Pio Carpio na isa sa mga pinaka-iniingatan niyang kagamitan. Agaran din naman itong itinago ni Pio Carpio, gawa ng maaaring mawala ang bait noon ni Gonzalo kapag patuloy niya itong nasisilayan. Ang buto naman ng sampalok na pagmamay-ari nito ay hinubad na muna ni Pio Carpio, maging ang habak nito upang hindi mahirapan si Gonzalo. Doon din na pag-alaman ni Gonzalo na maraming kaibigang engkanto itong si Pio Carpio. Ang mga kasamahan naman niyang albularyo ay nagsisilbing panangga at kasama lamang niya kapag meron silang misyong kailangang tapusin. Napapabilang din kasi sila sa isang grupo ng mga antingero
na hindi ko napapangalanan dahil magpahanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin ang samahang ito. Marami nang napagtagumpayan at napatunayan ang samahang ito ni Pio Carpio na siyang dahilan upang panatilihin ang pagiging sikreto nito. Iilan lamang din sa mga tao ang nakakaalam sa samahan. Gawa ng tanging miyembro lamang ang nakakaalam ng kanilang grupo. Capiz, Samar, Leyte, Iloilo, Masbate, Rojas, Siraway, Sibuyan at marami pang iba ay merong kaanib ng grupong ito. Kalat ito sa Pilipinas pero nananatili pa rin ang pagiging sikreto ng grupo. At maraming agam-agam sa grupong ito na ang pinakapinuno nila ay isang matandang babae na nakatira sa Siraway, Zamboanga del Norte. Sa paglipas ng oras ng pag-iinuman at pagkukwentuhan nila Gonzalo, napagdesisyon na noon ni Gonzalo na umanib sa grupong yon kapag siya ay tuluyan ng nagbago. Pansin kasi ni Gonzalo, wala pang gabunang aswang ang nakaanib sa grupong yon. Nang marinig ito ni Pio Carpio, hindi naman ito tumutol sa nais ni Gonzalo. Pero syempre, bago siya makasali sa grupo, kailangan niyang maging purong kanan. Dahil na din sa kagustuhan ni Gonzalong mapaanib sa samahang yon, mas lalo pang tumindi ang kanyang pagnanais na magbago. Sa pagtagal ng kanilang inuman, sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kalasingan itong si Gonzalo. Panay ang pagtawa nito ng malakas sa loob ng kubo na siyang labis na ikinagulat nila Sulay na naghihintay sa labas ng bahay ng ermitanyo. Halos maging ang mga kasamahan noon ni Gonzalo ay napapangiti na rin dahil sa pinaggagawa ng kanilang pinuno. Matapos makapag-inuman ni Gonzalo at ni Pio Carpio, agaran din naman itong nagpaalam sa ermitanyo. Hinatid pa siya nito sa labas ng kanyang bakuran na kung saan naroon ang kanyang mga kasama. Habang pasuray-suray na naglalakad si Gonzalo, nagpaalala pa si Pio Carpio sa mga kasamahan nito ng, Hawakan ninyong maigi ang pinuno ninyo, ha? Lasing na yan. Tumangulang naman noon sila Sulay habang nakatingin sa malayo. Hindi nila nagagawang matitigan ang ermitanyo sa kadahilan ng labis na nakakasilaw ito. Paglapit ni Gonzalo sa kanilang kinaroroonan, agad din naman nila itong inalalayang maglakad. Napakaingay noon ni Gonzalo at kung ano-ano ang mga sinasabi nito. Hindi na nito nagawang pansinin sila Sulay sa kadahilan ng alam nilang lasing ang kanilang pinuno. Nang medyo makalayo na sila sa pamamahay ng ermitanyo, pinili nilang lumipad upang madali nilang marating ang kanilang baryo. Pinagtulungan na lamang nilang tatlo na hatakin itong si Gonzalo, gawa ng masyado itong mabigat para buhatin ng isa sa kanila. Pagdating nila sa baryo, agaran din naman nilang ipinasok si Gonzalo sa isang kubo upang hayaan itong makapagpahinga. Kasabay ng pagpasok nila sa kanilang pinuno, ay ang pagsidatingan naman ng kasama nilang nangalap ng kanilang makakain. Sa pagputok ng bukang liwayway, maaga pang nagising itong si Gonzalo. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ramdam niyang napakagaan ang kanyang katawan. Animoy galing siya noon sa sakit, kaya hindi niya napigilang magtanong kay Sulay kung ano ang mga nangyari noong gabi. Nang maipaliwanag na ni Sulay ang mga nangyari, tanging pagngiti na lamang ang naibatong sagot dito ni Gonzalo. Matapos yan, pinili na niyang bumaba ng bundok upang simulan ang araw kasama ang kanyang anak at mahal sa buhay.